ibig sabihin? Huwag mo lalagyan ng ibig sabihin. Yung talata, as is. Ang amay nasa akin, tama yun. So hindi ka sang-ayon sa talatang ito na hindi sila magkasang-ayon. Okay nga ako yun eh. Di ka ba? Sabi ko yung talata, okay. Okay yun. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. Sa mga newcomers, mga baguhan sa ating channel, welcome po kayo. Tuloy po kayo sa atin. Ang Usap-Usap University po ay isa pong programa patungkol po sa mga debate, mga diskusyon, at atin po itong inaanalisa. Sa ating episode ngayon, ito po ay debate na highly requested po ng marami po sa atin pong mga supporters sa Usap-Usap University na sa around 40,000 na po tayo kung di ako nagkakamali. Ang atin pong papanoorin ngayon ay isang highly requested po na video. Ito po ang debate sa pagitan po ni Brother Eli Soriano at Sir Mark Alagos, kung di po ako nagkakamali. Ako po excited at lahat po ng mga video po na pinapanood natin sa Usap-Usap University, lahat po yan first time viewing. Lahat po yan first impressions po at hindi ko po ito pinanood before. Meron pong comment nagsabi, ay pinanood mo rin before. Hindi po. Lahat po ay unang panonood po. Sa akin pong background ng pag-aanalisa ng debate, ako po ay dati po ng university debater ng Mindanao State University sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, ANC. Kalaban ko po De La Salle at FEU. At ako rin ay member ng isang international public speaking organization na Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Samahan niyo po ako. Panoorin po natin ang palabas na ito. Let's go! Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ngayon ay titindig sa tema na sila ang gumawa. At ang temang titindigan ko ito, sila gumawa nito eh. Wala akong kinalaman dito, nakapirma na sila nung pumanik ako. Patutunayan ko na hindi lamang isa ang tunay na Diyos at makapangyarihan sa lahat ayon sa Biblia. Patutunayan naman nila na may isang Diyos na tunay at makapangyarihan sa lahat, ang Ama. Anak, ang pangalan ay Jesucristo ayon sa Biblia. Yan. Yung Ama, anak din, tapos yun ang pangalan ni Jesucristo. Yun ang titindigan niya. Kaya, maintindihan nyo na ang ibig sabihin nito sa kanila, yung Ama, siya rin yung anak. Ang pangalan ni Jesucristo, yung pangalan ng Ama eh. Yun. Ang titindigan ko yung kontra ron, na hindi lamang iisa ang tunay na Diyos. Yung salitang patutunayan ko na hindi lamang iisa ang Diyos. Umpisahan man ho natin sa Bibliang Ebreo. Ang tinutukoy sa Bibliang Ebreo na lalalang ng langit at lupay, si Elohim. Ang Elohim po ay isang plural na salita, uniplural noun, na ang kahulugan ay isa pero marami. Parang pamilya. Yung pamilya, isa lang yon. That is a singular noun. But it consists of many members. Ganyan po ang kahulugan ng pamilya. Parang isang barangay. Bagaman isa lang ang barangay, para ma-realize yung talagang tunay na kahulugan ng barangay, kailangan maraming household. Mayroong mga miyembro ng barangay. Yung salitang Elohim is the plural of the word Eloah in Hebrew. Eloah. Kaya nung sabihin ng Diyos ang bagay na ito, mapapansin nyo may kasama siya. Ang sabi ganito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat tumuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Let us make man after our own image and likeness. Let us make man. May kausap ang Diyos. Us. Ang kausap niya, creator din. Co-creator. Kasamang lalalang. Otherwise, hindi niya sasabihin, let us make. Lalangin natin. Meron ding kapangyarihang lumalang yung kausap niya. Ngayon, sa Biblia, meron talaga siyang kausap sa umpise. Ang katunayang meron siyang kausap, ang sabi ho ni Haring sa Kawikaan, ganito ating mababasa, sino, sabi ni Agur,
Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Mag-ama ito. May pangalan yung ama, may pangalan yung anak. Iba ang pangalan ng ama dun sa anak. Kasi, kung halimbawa, isa lang ang pangalan, sana sabihin niya, ano ang pangalan niya? Tapos na. Hindi. Ano ang kanyang pangalan? At, kung marunong ka lang grammar, kahit na piraso lang. At, ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Pero na lang kung di mo alam. Yan ang sabi-sabihin niya. Kaya, hindi iisang-iisa ito eh. Hindi, mag-ama ito eh. Mag-ama. The Father and the Son. Magkausap nga eh. Let us. Yung isang matino isip, di naman gagamitin, lalangin natin kung walang kausap. Kasi pagka may kinakausap kang, wala namang kinakausap, ikaw lang mag-isa, pagdududahan ka ng psychiatrist no, o psychiatrist nun. Dahil kinakausap mo sarili mo eh. Wala sa ano yun, wala sa sentido común yun. Ang tunay na nasa sentido común, when you speak to someone else, meron ka talagang kausap, lalo na pag sinabi mong natin. Sana kung siya mag-isa lang, lalalangin ko. Ayun. Natin, sabi niya. Ngayon, maraming naliligaw dahil nung mabasa yung sabi ng ating Panginoong Hesus sa Gis 31 ni Juan o sa Gis 30, dito sila naligaw eh. Oh. Pakinggan nyo itong kinaligaw ng marami. Ano? Ako at ang Ama ay iisa. Tandaan nyo, sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Hindi niya sinabing, ako rin ang Ama. Iba yon. Iba yon. Ako at ang Ama ay iisa. Paliwanag mo nga, Panginoong Hesus, ano ba kahulugan nung ikaw at ang Ama ay iisa? Ibig ba sabihin nun, ikaw pa rin ang Ama, ikaw pa rin ang anak, you are the same person? Ganun ba kahulugan ng Panginoong Hesus? Sabi niya dito sa kabila, sapagkat hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na siyang sa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano nararapat kong sabihin, kung ano nararapat kong salitain. Hindi ako nagsasalitang mula sa aking sarili. Tanungin ko kayo, kung siya rin ang Ama, sasabihin niya pa ba yun na hindi siya nagsasalitang mula sa kanyang sarili? Siya rin pala yung Ama eh. Gagamitan mo lang naman ng sentido común eh. Hindi ako nagsasalita ng mula sa aking sarili, siya rin pala yung Ama eh. Hindi siya pa rin yun. Kahit anong balibalik ta rin ang gawin niyang pagsasalita, siya pa rin yun. Pero hindi nga ganun ang ibig sabihin nung ako at ang Ama ay iisa eh. Hindi ibig sabihin nung ako at ang Ama ay iisa, siya pa rin ang Ama, siya pa rin ang anak. Hindi po. Bakit? Sabi niya, hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili. Kundi ang Ama, doon pala sila iisa. Bawat sabihin niya, instructions ng Ama, doon sila iisa, hindi siya rin. Wala siyang sarili niya. Oh. Hindi niya sarili ang kanya sinasabi. O ngayon, ang tanong, anong katunayan ang kahulugan ng sinasabi ni Kristo? Na ako at ang Ama iisa, yung sinasabi niya yung din ang galing sa Ama. Hindi niya pansarili yun. Pakinggan nyo, yun ang kahulugan. Sinabi dahil dito yung nagsidampot na muli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Ba't siya babatuhin? Maraming mabubuting gawa ang pinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang ibinabato ninyo sa akin, sabi ni Jesus. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ibinabato ka namin, kundi sa pamumusong. Ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Kaya ka namin binabato, nung sabihin mong ako at ang Ama ay iisa, nagpapakunwari kang Diyos. Tao ka naman, ang sabi sa kanya ng mga Hudyo. Kaya ka namin binabato. O ano sabi ni Kristo? Pakinggan nyo sa isang talata kung ano sagot niya naman doon sa mga Hudyo rin na yun, ha? Bakit ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin? Dadapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin.
na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kanino galing yung sinasaysay niyang katotohanan? Sa Diyos. Narinig niya sa Diyos. Nakakaintindi ho ba kayo ng rule of grammar, ano? Ano ba, narinig ko. Kanino ko narinig? Sa sarili ko. Wala pa akong alam na nagsalita. Ay, narinig ko sa sarili ko. Ganun eh. Pag narinig, iba yung person na kinaringgan dun sa nakarinig. Si Kristo, narinig niya sa Diyos. Kaya, pag nagsalita siya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang sinasabi ko, narinig ko sa Diyos. Di magkaiba. Ilan? Ha? Sasabihin nila, basahin mong dalawa. Ayan. Ganun ang gusto niya eh. Doon sa sistema eh. Patunayan ko raw, dalawa ang Diyos. O, di pagbigyan natin sila, dalawa nga. Lagyan natin ang pangalan, lagyan natin. Dalawa. O, dalawa ba? Dalawa. O, tingnan natin. Ba't teka, sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay isa. At tanungin natin, Panginoong Jesus, pag sinabi mo bang ako at ang Ama ay isa, ikaw na rin yung Ama, ikaw pa rin yung anak? Pakinggan nyo kung anong kahulugan nun. At wala na ako sa sanlibutan. At ang mga ito ay nasa sanlibutan. Ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa gaya naman natin. Paano sila iisa? Paano sila iisa? Siya rin yung Ama, siya pa rin yung anak. Mali, maling luhi kayon. Maling etimolohiya. Ang kahulugan pala, sabi ni Kristo, ako Ama, pupunta na ako sa dyan, alis na ako rito sa lupa. Pero ito mga binigay mo sa akin, maiiwan dito sa lupa. Ingatan mo sila. Di marami yung kasama si kapatid na Willie, kasama ako ron. O, kasama kayo ron, ano? O, ngayon, sabi, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga marami, no? Ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa gaya natin. Okay. So, pasensya na po kung kinakailangan kong i-pause, ihinto, at alam na po yun ng mga followers po ng Usap-Usap University dahil kung hindi ko po ito gagawin, ay makakalimutan ko yung gusto kong sabihin kapag gumulong na po yung pag-uusap o yung debate. So, sa perspective lang po ng isang debater, ano po, napansin ko na yung kanilang speech nga ay nauna nga si Brother Eli sa kanyang first speech, sa kanyang unang pagtindig. At ako gusto ko lang sabihin yung structure ng kanyang speech. So, talagang dumiretso na si Brother Eli sa kanyang pinupunto at talagang bomba na po ito, no? Mga main arguments na po talaga ito. Ang una niyang pinakita, the distinction, ang pagkakaiba nga ng dalawang entity, ano? Sinasabi dito, ang pagiging different nila na entity, pangalawa, ang different name, at pangatlo, ang anticipated na arguments ng kalaban na sinabi nga ni Brother Eli na ito ang gusto nilang mangyari, dapat babasahin kong dalawa. Yan dapat ang nakasulat. So, yung third part ng kanyang speech so far, sinali ni Brother Eli yung kanyang anticipation ng arguments at nagbigay na siya ng counter-arguments sa posibleng sabihin pa ni na Mr. Alagos. So far, nagugustuhan ko yung structure. Medyo friendly yung crowd kasi parang nasa center po yata ito ng ang dating daan. Ano po? Sa mga tweet, pag sinasabi ng Biblia na isa, hindi ang ibig sabihin, siya pa rin ang Ama, siya pa rin ang anak. Pagka ganun ginanon mo, lalabas, ako si Brad Willie ako. Hindi, mas maganda lalaki siya sa akin. Di ba? Iba siya. Iba ang person niya. His being is different from me, but we can be one. As the Father in Christ is one, I and Brother Willie can be one. Amen? Very good. Ngayon, hindi ako katakataka na hindi maintindihan ng kaibigan natin ito sinasabi ko. Tiyak na di niya maintindihan at maintindihan niya man, di niya tatanggapin, matatalo siya. Pag tinanggap niya, hindi ako natataka. Alam niyo kaya mayroong hindi nakakaintindi ng Biblia dahil dito. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito, si Satanas yun, yung Diyos ng mundo. The God of this world. Ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya
upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Oh. Kaya pala hindi maiintindihan nung kausap natin, binulag ng Diyos ng sanlibutan ang pag-iisip nung hindi sumasampalataya. Nung mga mali ang pananampalataya, para wag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ni Kristo na siyang Diyos, hindi, na siyang larawan ng Diyos. Magkalarawan pala si Kristo sa yung Ama. Kaya tama ang sabi ng Ama, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ayun, ganun pala yun. Oh. Ang ganda nung type ko, napansin niyo po, ang ganda nun. Meron kaming tinatawag po na terminolohiya. Ito sa stand-up comedy, meron silang konsepto ng paggawa ng punchline. And in this case, if you apply that to debate writing, yung paggawa po ng mga argumento mo sa debate, is ang ginawa ni Brother Eli, tinay up niya yung una niyang argumento patungkol sa co-creator. Kung napansin niyo po, at iyon ang kanyang minention, and I'm guessing this is near the end of his speech, yung konsepto ng larawan. So, ang gandang nun. Ang tawag po nun sa stand-up comedy, callback. Callback. So, nagkaroon ng callback si Brother Eli, ang husay. Dito mo makikita kung paano yung structure niya, binalik niya sa una niyang mga nasabi patungkol sa pagiging co-creator based on your likeness and image. Napakahusay po nun. Napakahusay. Hindi maintindihan niya dahil di siya sumasampalataya. Ang katunayan, mali ang pananampalataya niya. Pinakuha ko yung rehistro niya Dito sa rehistro, para ka pala maging... Yan mismo. Church, God in Christ Pentecostal Church Incorporated, ito po ang rehistro nila. Narehistro sila noong 1991, December 17. Alam nyo, para maging miyembro ka sa kanila, qualifications for membership. Number 1, the board shall determine the qualification of an applicant for membership. Number 2, a member shall have the following rights: to exercise the right to vote or all matter relating to the affairs of the association, to be eligible to any elective or appointive office of the association, to participate in all deliberation, etc. Tapos, requirements sa membership, Isang requirement, to pay membership dues and other assessments of the association. Ang mga miyembro pala nito, pinagbabayad nito ng mga membership fee, saka mga, Hoy, hindi chismis yan, Nasa Kaya hindi niya maintindihan talaga yung kalagayan ng Diyos. Nagpapabayad pala to sa mga miyembro. Bawal ng Biblia yun, Okay, before that, gusto ko lang po i-mention na while this is allowed in a religious debate, sa actual po na formal debate or structured debate, usually mga British parliamentary debates, Oxford, Oregon, at iba pa, hindi po kasali yung ganyan po na argumento. Hindi po nagka-count yan as argument. So, this is a religious debate, kaya po may mga ganyan po na binabasa, tinitinan yung SEC registration, tinitinan ang Constitution and bylaws. Pero para sa akin po, kung ako po magiging adjudicator or judge ng debate na ito, hindi po nagmamatter sa akin yan. Dahil para sa akin, that's outside the topic of the debate. Pero ganun pa man, dahil ito ay isang religious debate, so this is allowable, of course. Pero for me, the arguments of Brother Eli will stand even without this part of attacking the church mismo. Ang sabi ni San Pablo kasi, pakinggan niyo sabi ni San Pablo. Pakinggan niyo Ako bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili dahil ipinangaral ko sa inyo ng walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Ito, nagpapabayad dito. Kaya hindi niya talaga maintindihan. Hindi naman tayo nagtataka nun. Naaawa pa nga tayo sa kanila dahil biro mo, napakaganda naman ng pagkakapahayag ni Jesus. Ako at ang Ama ay iisa. Hindi naman ibig sabihin siya na rin ang Ama, siya pa rin ang anak. Hindi. Ang katunayan, miski si David, dalawa-dalawa O, pakinggan mo. Sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Di ito, dalawang Panginoon ni David, isang nagsasabi at isang pinapaupo. Dalawa talaga, di ba? Gusto mo, gawin pa natin tatlo Magkaiba sila Magkaiba.
Iba yung nagsabi sa pinagsabihan. Alam nyo, meron sila kasing paniniwalang lisya sa Biblia. Sarili nilang pakahulugan yon. Sabi raw ni Felipe, Panginoon, pakita mo sa amin ng Ama. Gusto na to sa amin. Ba, Felipe, tagal mo na kasama, hindi pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ba't mo sinasabing ipakita ko sa iyo, Ama? Kaya ikaw, ayan, siya rin yung Ama. Wala nun. Ang sabi ni Kristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Parang ako, pag nakita mo ako, parang mo lang nakita tatay ko dahil magkamukha kami. Kaya ako, tiyak na tiyak ko, hindi nasingitan ng tatay ko eh. Dahil magkamukha kami eh. Ay, hindi naman ang ibig sabihin eh. Pag nakita mo ako, para mo nang nakita tatay ko, ibig sabihin ako rin ang tatay ko. Nonsense yun. Magkamukha lang. Bakit? Sabi ni Jesus, o sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Magkamukha talaga. Magkamukha. Pero magkaiba ng kalagayan. Ilang minuto? 3 minutes. Magkaiba sila ng kalagayan. Ang katunayan, magkaiba sila. Pakinggan nyo, ha? Huwag nyo kakalimutan itong talatan to. Magkaiba sila, sabi ni Kristo. Sa 14:28 ng Juan, ganito ating mababasa. Narinig nyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako. At paririto ako sa inyo. Kung ako inyong iniibig, kayo mga gagala. Dahil sa ako'y pasasama. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh. Siya ba yung Ama? Hindi. Ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sabi ka sa Biblia, si Jesus tatawaging Ama eh. Kamangha-mangha, makapangyarihan. Tatawaging Ama. Nung bata pa siya, Ama na ba siya? Wala namang batang Ama eh. Siyempre, yung salitang tatawagin yung Ama, paglaki niya, tatawagin siyang Ama. Pero hindi siya talaga yung amang katutubo. Dahil may katutubong Ama. Si Kristo, nung ipanganak sa lupa, may hula, siya ay tatawaging Ama. Bakit tatawaging Ama? Kasi magkakaanak siya. Ang anak niya, mga apostol. Tawag niya sa mga apostol, pakinggan nyo. Sinabi nga niya sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang sumainyo. Tapos, mga anak, meron ba kayong anumang makakain? Ano tawag niya? Mga anak. Teka, si Pablo, tinawag niya si Timoteo, anak niya. Unang Timoteo, uno-uno hanggang 2. Ayan, anak niya si Timoteo. Ama rin si Pablo. Pag nabasa mong Ama, siya na yung Ama sa langit. Hindi ganoon ang kahulugan. May Ama ng langit at lupa, mayroong tatawaging Ama. Si Kristo yon. Iba yon. Iba yung Ama, iba yung anak. Kaya si Kristo, anak ng Ama. Hindi siya rin ang Ama. Si Kristo ay anak ng Ama. 30 seconds. Hindi siya rin ang Ama. Siya ay anak ng Ama, hindi siya rin ang Ama. Wala sa Biblia ron. Pag may nabasa sa Biblia, ako rin ang Ama, talo na ako. Wala yun sa Biblia. Maraming salamat po. Ano po? Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang pagkakataong ito sa ating Panginoong Jesucristo at sa mga nandito ngayong hapon. At binabati ko kayong lahat. At maging din naman sa akin pong kaibigan dyan sa kabila na napakagaling talaga magpaliwanag. Gusto Soriano, handa na ba kayo sa mga tanong? Sigurado ka lang, baka mamaya eh. Ask the question. Mr. Moderator, kung okay na po kayo, ako okay kahit kailan. Okay po. Pwede na po kayo magtanong. Ayon sa iyong paliwanag kanina, Mr. Soriano, na iba yung Ama sa kay Jesus Christ. Binigyan mo ng diin yan kanina. Dahil ito'y bukod at hiwalay. Tanong, Mr. Soriano. So, 1 Diyos 30, nung sinabi ni Yesu Kristo, ako at ang Ama ay iisa, tama ba ito? Hindi. Tama, nasa Biblia yan. Binasa ko nga yan eh. Hindi ko naman babasahin yan kung di tama yan. Tama daw na ang Ama at si Kristo ay iisa. Tama.
Pangalawang tanong, Mr. Soriano. Sa 1:14:9, sinabi ni Hesus Kristo na ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Tama din ba ito? Hindi. Tama. Tama yun. Tama din daw. Ginamit ko nga yan eh. Kaya tama yan. Tanong, Mr. Pagka Soriano. ginamit ko, tama. Pag hindi ko ginamit, hindi tama. Sa Juan 14:11, sinabi ni Hesus Kristo na ang Ama ay nasa akin. Ang ibig sabihin, hindi bukod o hiwalay sa Kanya. Huwag mo lagyan ng ibig sabihin. Huwag mo lagyan ng ibig sabihin yung talata. Talata lang ang sabihin mo. Nung sinabi ni Mali Jesus ang ginagawa Christ, mo na yan, kapatid. Ulitin nung mo. sinabi ni Jesus Christ na ang Ama ay nasa akin, ang ibig sabihin, hindi bukod o hiwalay. Huwag mo Tama lagyan ng din ba ibig ito? sabihin, wala sa Biblia yun. Tinatanong kita, Mr. Soriano. Huwag mo Sandali po, lagyan sandali ng po. ibig sabihin dahil wala sa Biblia yung ibig sabihin mo. Yun lang talata ang itanong mo. Ang ibig mong sabihin dito sa talatang ito, hiwalay si Jesus sa Ama? Wala akong ibig sabihin dyan. Ikaw ang bumabasa niyan. Kaya tutol ka ba dito? Reform your question. Tutol ka ba dito na ang Ama ay nasa akin, sabi ni Jesus Christ? Ibig sabihin, Huwag mo lalagyan ng ibig bukod. sabihin. Huwag mo lalagyan ng ibig sabihin. Yung talata as is. Ang amay nasa akin. Tama yun. So hindi ka sang-ayon sa talatang ito na hindi sila Mali. sang-ayon. Okay nga ako yun eh. Di ka ba? Sabi ko yung talata okay. Okay yun. Kaya nga, hindi ka nga sang-ayon na sa talatang ito yung ibig kong sabihin na hindi hiwalay at bukod sa talatang ito. Hindi ka ba sang-ayon? Ano ang tanong mo? Brother, tanong po kayo, wag po ninyong ilagay muna yung paliwanag nyo. Mamaya po kayo magpapaliwanag. Itatanong tayo, mga ulitin po ninyo yung tanong mo. Mr. Moderator. Okay. Okay, before that. So, ang nangyayari dito is cross-examination, okay? Sa mga hindi gaanong alam yung mga rules po, so ang cross-examination po ay nangyayari pagkatapos ng isang major na pagtindig, no? Yung speech na tinatawag. So, first speech ni Brother Eli, pagkatapos niyan, I think dito sa kanila is 15-minute na cross-exam. So, ang nangyayari, magtatanong si Mr. Alagos base sa kung anong mga nasabi ni Brother Eli. Personally, para sa akin, hindi ko naman matitreat yun na invalid yung question kasi, well, you just have to answer yes or no in a cross-exam. And yung mga konsepto naman na nasasabi ni Mr. Alagos ay mga konsepto naman na na-mention din at nasasaklawan din nga ng mga sinabi ni Brother Eli. Brother Eli could just simply answer yes or no. That's totally fine. Parang ang gusto kasing mangyari ni Brother Eli, yung talata lang yung itatanong pero wag nang lagyan ng ibig sabihin something. So ayaw ni Brother Eli ng ganun. Para sa akin personally, that's allowable naman. Wala namang mali doon. And your job is just to say yes or no, and in a categorical question, you can actually explain a little bit. That's totally fine. So nakikita ko dito sa paraan ng pagtatanong ni Mr. Alagos, syempre, pinapoint out niya, binibigyan niya ng premise nung mga sitas na nasabi ni Brother Eli at sinasabi niya na, would you agree with this conclusion? Pwede naman yun. And then Brother Eli would just say no. Tanong po. Itatanong tayo, mga ulitin po ninyo yung tanong mo. Mr. Moderator. Okay. Tanong po. Tuloy natin ang tanong. Sa 1:43, sinabi ni Hesus Kristo siya ay naparito sa pangalan ng kanyang Ama. Tama ba ito? Hindi. Tama yun. Kala ko ba? Hiwalay. Tanong. Alam nyo, pinapakorek ko lang yung aking pananampalataya. Sagot ko ganito. Naglalagay ka sa side comment eh. Hindi pa ako sasagot. Naglalagay ka kasi sa side comment. Pag sinabi mo, Presidente, naparito ako sa pangalan ng Filipino people. Hindi ako Filipino people. Ano po kayo na ibig sabihin? Huwag ka maglalagay ng side comment. Magtanong ka lang. Okay, ito ang tanong ko, Mr. Soriano. Tanong. Huwag mong babuyin ang pagtatanong Sinabi mo kanina na dalawa ang Diyos at magkahiwalay. Pwede mo bang aminin yan uli ngayon? Alin? Na dalawa ang Diyos. Nabi mo kanina na magkahiwalay. Pag kami na ipakita kante na sinabi kong dalawa ang Diyos at magkahiwalay, talo na ako. Sinungaling ka! Ibig sabihin, Mr. Wala Soriano. ako sinabi gano'n! Na Hindi dalawa ang Diyos dalawa ang magkahiwalay. O sige, iikot natin ulit. Ibig sabihin, Mr. Soriano, hindi dalawa ang Diyos. Teka mo na! Wag mo akong turuan, Mr. Soriano. Teka mo na! Tinatanong ka eh. Kaya ano ako sumagot? Ang ibig mo sabihin, hindi dalawa ang Diyos. Kaya mo sumagot? Sagot ko tanong ka. Sabi mo, sinabi mo kanina. Sabi mo ha? Sabi ko. Hindi. Maubusan ako ng time. Sabi ko, dalawa ang Diyos at magkahiwalay. Wala akong sinasabing gano'n ha? Verbatim, dalawa ang Diyos at magkahiwalay. Wala akong sinasabing gano'n. Pero sinabi mo, Sinungaling ka. Gusto mo, i-tayan mo natin. Pero sinabi mo, Kumuha kayo ng television. Pero sinabi mo, Mr. Soriano, na dalawa ang Diyos, pwede mo kami yan ngayon? Sinabi ko yun. Sinabi ko yun. naman dyan. Pero wala akong sinabi magkahiwalay. Okay, Mr. Soriano. Sinungaling ka eh. Huwag mo ako
Si Kristo, narinig niya sa Diyos. Replay to. Kaya pag nagsalita siya, hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang sinasabi ko, narinig ko sa Diyos. Di magkaiba. Ilan? Dalawa. Ha? Sasabihin nila, basahin mong dalawa ha. Ayan. Ganun ang gusto niya eh. Doon sa sistema eh. Patunayan ko raw, dalawa ang Diyos. O, di pagbigyan natin sila, dalawa nga. Lagyan natin ang pangalan, lagyan natin. Wala yan. Sinungaling! Okay. Huwag mo ilalagay sa bibig ko. Yung hindi lumabas sa bibig ko. Mandalaya ka, niloloko mo tao. Sa susunod, mag-iilag ka lang pagtatalaga. Tatanong pa ako, Mr. Soriano. Tatanong pa ako. Tanong lang. Iwasan natin yung psychology. Okay, before that, no. Ito lang yung medyo napansin ko kay Brother Eli, and I don't know, maybe sa kanyang emotion niya, sa kanyang passion, pero sa mga nagdedebate, kaya nating i-separate yung ating personal feeling and emotion in a particular debate. Parang kasi napapansin ko, parang naka-high blood dati si Brother Eli dito eh. In a religious debate, of course, this is at least allowable. Kasi nga, para sa mga debatista, it's a matter of personal salvation. Ang kaligtasan ang included sa mga ganito mga usapin. Siguro, ganun, yung passion talaga ng tao. Pero it would have been better siguro kung hindi lang siya pasigaw ng pasigaw, ano? Kasi nakikita dito na masyado siyang emotional eh. Ang nangyari dito, parang ino-overwhelm niya, which is a strategy by itself. Pero I think it could have been better if medyo kumalma lang si Brother Eli, kasi ang purpose naman ng diskusyon hindi naman pamamahiya sa kabilang panig eh, 'di ba? Ang importansya ng diskusyon ay maliwanagan sa mga issue na kung saan mayroong hindi pagkakaunawaan o hindi kapareho ng interpretasyon, kaya nga kinakailangan maliwanagan ng mabuti at masinsinan. So medyo hindi ako agree sa approach ni Brother Eli na sasabihin agad na sinungaling ka, yung ganitong style, medyo hindi ko lang talaga tipo. Pero sa ganito na may structure naman, pwede naman sila mag-observe ng decorum. And usually, ang moderator po ang nagsasabi, nagpapakalma, nagre-remind sa mga debaters na dapat may proper decorum sa pakikipagtunggali, sa pakikipagtalastasan. Sabi mo katang! Huwag ka magparatang! Sige, tanong nga eh. Tanong. Sige, tanong. Sinabi mo kanina na dalawa ang Diyos. Oo! Sinabi ko! Pero wala akong sinabing dalawa at magkahiwalay! Ibig kong sabihin, tutol ka sa paniniwala at isa ang Diyos. Ha? Tutol ako! Okay. Tapos na ang debate. Hinahamon kita, Mr. Soriano, tapusin natin ang debate ngayon. Sige! Tapusin natin. Kung mababasa ko na mayroon lamang isa ang Diyos, aminin mong talo ka. Oo! Pirmahan natin. Okay. Na mayroon lamang. Oh, this is interesting. This is new, ano? Sa lahat po ng mga reaction videos natin, parang first time pa po yata na makaka-witness ako ng magpipirmahan ng showdown at tapusin na. Sa mga baguhan po sa mga debate, so sa isang religious debate, meron po silang konsepto ng showdown. Ang showdown po ay ang pagbibigay ng pruweba sa isang main na point na gusto ng isang debate at kinakailangan mag-agree ang kabilang side or ang moderator para siguro to cut the time short. It's either that way or talagang gusto lang tapusin ang debate. Ang mangyayari po ay ang both debaters or even just one ang nagbigay ng hamon na kanyang mababasa o kanyang mapuprove at doon na matatapos ang debate. Kumbaga, it would be cut to settle it once and for all, kumbaga. So yun ang nangyari dito and it's my first time, no? Kasi usually si Brother Eli yung naghahamon ng showdown most of the time, ano? At ito parang nakikita ko yung confidence din at tapang ni Mr. Alagos na tapusin na rin ang debate through a showdown. Ang Diyos, pirmahan natin. Pipirma tayo! Tapos na ito ang debate ito. Tama na! Papaliwanag sa'yo! Pag nabasa ko lamang maraming Diyos, talo ka! Hindi mo panahon sa counter question. Hindi! Yun na kanina. Dapat empate, dapat fair! Ba't ikaw lang ang babasa? Dapat fair! Akala ko ba, Mr. Soriano, dalawa Diyos mo na lumalabas ka, marami. Oo! Marami! Kanina, ang sabi niya, kung mababasa ko, paliwanag. Kung mababasa ko, na isa ang Diyos, talo na siya. Meron pa kayong ilang minuto para magtanong. Mami ako, tapos na debate, pinababasa niya ako. Bakit mayroong mabasa ang isa ang Diyos, talo siya. Mr. Moderator! Nasa pagtatanong po kayo. Mr. Moderator, nakahamon po siya ng showdown. Showdown. Ang ibig niya sabihin, sabi ko raw,
Tutol pa raw ako na isa lang ang Diyos. Yun ang tanong niya, isa lang ang Diyos. Sabi ko, tutol ako. Eh kung mabasa niya raw bang isa lang ang Diyos, talo ko. Oo, ako. Kaya babasahin ko rin na maraming Diyos. Okay. Shoot na lang natin, Mr. Soriano. Sige. Ito na lang para shoot, para hindi unfair sa'yo. Basahan kita na mayroong isang Diyos, basahan mo rin ako na mayroong dalawang Diyos. Tapos ang debate. Maraming Diyos. Sinabi. Tama, ano? Di ba kung napansin nyo, yun yung exact na na-anticipate ni Brother Eli na ang gusto ng mga oneness is babasahin na dalawa ang Diyos. Napansin nyo? So talagang na-anticipate ni Brother Eli at yun mismo ang sinabi ni Mr. Alagos. So the reason why he is saying that, Alagos is saying that, is because he is sure na wala ka talagang mababasang gano'n na dalawa lang yung Diyos. Okay? So I hope maliwanag po yan mga ka-U3. And personally, as a debater, I'm enjoying this kind because sa amin po kasing training, sa mga formal debates po, wala pong ganito. Wala pong showdown. Walang, pag may mabasa ko, talo ka na. Wala pong ganun sa isang formal structured debate. So, this is interesting for me as always dahil pinapakita dito ang tapang. Kumbaga, what argument can you put on the line para tapusin na in a showdowns? It's very, very interesting. And also, if you notice, yung moderator obviously hindi alam yung konsepto ng showdown. Hindi niyo pa nagigets. So, kapag kayo po ay nagiging judge or moderator ng isang debate, katulad po nito, nasa gitna, very important po yung role niya. Dahil kinakailangan mong makinig kung anong nangyari sa debate. And the good thing, Brother Eli is so kind to explain slowly to the moderator. Moderator, ganito po kasi yung nangyayari. Meron po kasing showdown na nangyayari. Dalawang Diyos mo eh! Tingnan ko kayo dalawa daw eh! Marami! 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 Babasahin ko, marami. Yung babasahan kung isang Diyos makapangyarihan sa lahat. Basahin mo yung sa'yo, makapangyarihan sa lahat din. Oh, teka. Teka yun. Ha? Ito. Iliban niya na, talong niya. Sabi niya kanina, babasahin niya lang isa lang ang Diyos. Ngayon, dinagdagan niya, isa lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iba na yun. Iba na yun. Iba yun. Ito ang kanina, dalawa ang Diyos. Iba yun. Okay. Iba yun. Iba yun. Babasahin ko Magkaiba yun, kapatid. Baka nalilito ka lang. Babasahin Pagka makapangyarihan sa lahat, isa lang. Pero ilan ang Diyos? Marami. Marami. Mr. Soriano, babasahin ko na po. Napakaraming mga... Huwag kang babasa. Sandali. Tapos na di ba atin? Hindi magpapahayag ko kayo. Tapusin ninyo yung 5 minuto yung pagtatanong. Pagkatapos ipahayag nyo lahat. Sumangayon na si Mr. Soriano na talo siya kung mabasa ko na may isang Diyos. Ewan Monte. For that. So, kita nyo naman, yung moderator wala pa rin. He's still not on the same page as these two debaters. Yung dalawa, nagigets na yung konsepto ng showdown eh. So, siya, yung moderator hindi pa rin masyadong nagigets. Sabi niya, ipagpatuloy mo pa yung speech mo, may 5 minutes ka pa. Mali. So, yung isang religious debate, may showdown, at kapag tinanggap ng both parties, walang magagawa yung moderator dito. Hindi sundin kung ano yung nais ng crowd, nais ng sitwasyon, o nais ng mga debaters mismo. Pero kinakailangan po kasi na magkaisa yung dalawang debater na, oo, tatapusin natin ito once and for all in a showdown. Hindi ba mo tanong? Hindi ba mo? Ano tanong mo ngayon? Iba na tanong mo. Ano tanong mo ngayon? Hindi ba mo Ano tanong mo ngayon? Ang tanong ko sa'yo kanina, tutol ka ba sa paniniwalang mayroong isang Diyos? Tutol. Tutol ka. Kung may mababasa ako na mayroong isang Diyos, aminin mong talo ka. Oo. Ay, ayan. Oo. Isang Diyos lang. Isang Diyos lang. Diyos, ha? Hindi pa tapos, ha? Hindi pa tapos yata kasi. Pagkatapos, para empate, babasahin ko naman sa'yo, maraming Diyos. Tapos na debate, ha? Diyos lang, Diyos. Diyos lang, Diyos. Sinabi po, Diyos. Walang makapangyarihan sa lahat. Sa makatwid showdown nito, hindi na nasunod ang regla. 3 minutes. Pagbasa ko, Sandali, bago kayo bumasa. ng talapang ito, Sandali, bago kayo magbasa, pababasa.
Ay, nako. So makikita nyo, importante ang active listening skills kapag kayo ay isang moderator. So I think ngayon, nare-realize na yung moderator. Nare-realize niya na, ay, parang showdown na nga ito. So, nangyari po talaga yan. No? Well, hindi ko din mabiblame. It's either the moderator does not have enough training, posible po yun, o talagang medyo na-capture siya in the moment. So, hindi niya alam kung ano yung tamang reaction kasi parang nala-hot seat yata siya dito. Kain ko kayo. Nililiwanag ko lang. Ito ba'y showdown na? Tapos na ba? O titindig pa kayo ng 20 minutos? Oy, wala ka pang binabasa. Wala ka pang binabasa, oy. Asan? Tahimik. Tahimik kayo. Tahimik kayo, te. Basahin natin. Sige. Payag niyan at pababasahin kayo. Kaya lang iklaro ninyo yung pagbasa. At saka babasa rin ako, may moderator. At pagkatapos nyo bumasa, sandali, nililiwanag natin at showdown nyo. Pagkatapos nyo bumasa na yan, na klarong pagbasa, pumapayag din kayong babasa si Ginoong Soriano nung sinasabi niyang talata, payag kayo rin. Payag ba kayo? Bago kayo bumasa. Ayos na kaming dalawa eh. Maliwanag yun eh. May moderator. Sandali. Moderator ako eh. Yes. Ang inaalala ko, ang inaalala ko, baka pagkatapos mo bumasa, tapos na. Magkakagulo na. Yes na. Ganun ba gusto nyo mangyari? Tinatanggap nyo yung ganun? Hindi na tanggap eh. Baba, yun ang sabi ko kanina eh. Ayun nga. Yung hamon niya slowdown, tinatanggap ko. Kaya lang babasa rin ako. Nililiwanag ka. Babasahin ko ba lang yun? Showdown tayo, Mr. Soriano. Showdown ang hinahanap ni Mr. Soriano. Showdown. Elitiki sa kayong basahan. Okay, so kung ako sa side ni Brother Eli, ang posible na i-demand mo sa isang showdown is pwedeng dalawa sila. So, ibig sabihin, pagkatapos nga ni Mr. Alagos, papatunayan din ni Brother Eli na maraming Diyos. So, yun yung first scenario, which is ito nga ang nangyari. Actually, pwede din naman sa isang showdown na ang side ni Brother Eli hindi na magbabasa. Pwedeng ito yung second situation. Si Mr. Alagos ay magbabasa, pero sasabihin ni Brother Eli, pero, hindi mo pwedeng basahin na isa lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil hindi naman yun ang point of contention ni Brother Eli. So, ang babasahin dito ni Mr. Alagos, most likely, ang sasabihin niya, ang mababasa niya sa sitas is, merong isang Diyos. Pero hindi dapat nalagyan ng qualifying information na pinakapangkapangyarihan sa lahat dahil nga, umaagri na si Brother Eli doon. So, it's either, isa lang ang Diyos o maraming Diyos. So, kung matutuloy itong showdown, yan ang magiging message and stand ng dalawang grupo. Okay. Kung showdown, titikisa kayong basahan, hindi lang ikaw ang babasa. Sinasabi nila na showdown na raw po. Pinoportit na nila yata yung 20 minutos nila at babasa na lang ata ng isang talata. Pagkatapos naman nun, babasa rin si Ginoong Soriano yung talata niya. Okay. Kung mabasa ko, ulitin ko lang, kung mabasa ko, na may isang Diyos, talo siya. Babasa rin siya na marami ang Diyos. Ayan. Sabi lang. Sige. Sandali. Pakibanggit lamang po ninyo yung kung saan talata, kapitulo, versikulo. Wala na pong bilang ng minuto yata ito. Magbabasa na lang sila. Sandali po. Nagtatanong sila. Katahimikan lang po. Magbabasa na kayo. Dito ba sa basahan nito, pwede silang tanongin, hindi na? Cross pa ba, hindi na? Pag nagbasa po ba siya, i-cross pa o hindi na? Magbabasa rin po ako. Babasa na lang. Okay. Sige po.
sandali po, sandali po. Opo. Magbabasa na po ba kayo, Ginoong? Ha? Orasan pa ba yan? May bababasa po ba? Oh, walang nabasa. Si Brad Elia magbabasa. Oh, walang nabasa. Si Brad Elia magbabasa. Ano? Ibigay po natin yung para sa kanila. Pwede na magbasa? Oo nga po, naghahanap pa nga po kayo eh. Pwede na kayo magbasa. Oh. Yung setas po, pakisabi lang. Na isa lang ang Diyos. Pakinggan nyo na mabuti, kaya wawasa kung marami o dalawa, ha? Isa lang. Sige po, sige po. Okay. Deuteronomy 6:4 ang sitas ko. Okay? Pakinggan nyo kung mayroong dalawa o marami kayong marinig. Ito. Dinggin nyo, kasi makinig kayo. Sige, sige. Dinggin mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Panginoon yan! Panginoon! Panginoon na nabasa. Ako naman ang babasa. Ako naman ang babasa. Panginoon ang nabasa. Dali na po. Panginoon ang nabasa. Dali na po. Oh, kami babasa. Kami babasa. Panginoon ang nabasa. Oh, ako naman ang babasa. Soriano. Gusto Soriano. Isang Panginoon ang nabasa. Gusto Soriano. Tahimik. Tahimik kayo, tahimik. Si Kyle naman ang babasa. Tinatanggap mo ba yung aking binasa na mayroon lamang isang Diyos? Hindi, basa ko sila. Ang nabasa, isang Panginoon. Ang usapan, ang usapan, isang Diyos ng isang talata, isang Diyos sila naman. Sige. Maraming Diyos. Ako naman ang babasa. Tahimik po, tahimik. Pakinggan natin ang babasahin ni Kyle. Tahimik. Pero, babasahin ko ulit yung binasa niya para wag kayong maligaw bago ako bumasa. Dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang usapan, babasahin niya, isang Diyos. Ang binasa niya, isang Panginoon. Ako babasa. Eto, babasa ko. Sapagkat, bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. May kaduktong pa. Sapagkat, bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Okay. Ito po.
opposition debating ito ay si Ginoong Eli Soriano. Okay, dyan na naman po nagtatapos mga ka-youth ang ating episode ngayon. Ito po ay napaka-init, napaka-agresibo at napaka-emosyonal na debate sa pagitan po ni Mr. Alagos at Brother Eli Soriano. Kaya pala, no, yung sa may ending part po ng video na ito, kaya pala natagalan siguro si Mr. Alagos dahil, di ba, if you notice, it really took some time before he read yung sa kanyang showdown. At nakakalungkot kasi, kapag ikaw yung naghahamon, dapat masyado kang sigurado sa gusto mong sabihin at kung ano yung gusto mong panindigan. Ang nangyari, ang dapat niyang basahin isang Diyos, ang binasa niya isang Panginoon. So, hindi pareho yun. In fact, malalaman mong hindi pareho dahil sa binasa nga ni Brother Eli na sabi niya na maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. So, there is a distinction. I think ang masasabi ko na ang important lesson dito na dapat nating maintindihan is lohika. Pag merong distinction, hindi ibig sabihin magkapareho yun. Kunwari po sa ating most recent na debate reaction video, yung kalaban po ni Brother Eli, yung saksi ni Jehovah. Kung napansin niyo po, di ba, na-emphasize ko rin doon na sinabi sa kanilang Watchtower magazine na it is more correct than the other one. So, dalawang konsepto, dalawang pangalan ang more correct at hindi. So, kapag sinasabi mong mas correct yung isa, mas tama yung isa, ibig sabihin hindi sila magkapareho. Ito yung konsepto ng YHWH at saka Jehovah. And you can watch that in our previous video. Pero ganito din na kung merong mas dakila, sabi ni Brother Eli, ibig sabihin hindi magkapareho ng level yun. So, hindi sila pagkapareho. So, gusto ko lang malaman mula sa members ng MCGI, yung mga naniniwala po sa mga katuruan na mga hina-highlight ni Brother Eli, would you say then that sa MCGI medyo polytheistic yung inyong paniniwala? And polytheistic, ibig sabihin, hindi lang iisang Diyos, kundi maraming Diyos. Kasi sa konsepto naman ng Christianity, especially sa mga Trinitarian or sa mga oneness, yung konsepto nila is iba't ibang persona, pero iisa lang sila. Like 3 Godheads in one. Yung ganon. Yung Holy Spirit, yung Son, at saka yung Father. So gusto kong malaman yun mula sa mga members ng MCGI. And well, actually, dyan na po nagtatapos ang debate na ito. Ay para sa akin, in some ways, naging bitin, pero hindi rin. Dahil yung unang pagtindig pa lamang ni Brother Eli, napakalakas na kasi. So, ang nangyari, parang wala nang choice si Mr. Alagos na ibigay pa yung kanyang first speech. Dahil nung pagka-cross-exam niya pa lang, marami sa mga gusto niya at mga nasabi niya sa cross-examination ay nasagot na. Doon pa lamang sa unang pagtindig ni Brother Eli. So, ang nangyari, yun nga, nagkaroon na lang ng showdown. And sadly, sa kanyang paghahamon ng showdown, hindi niya rin nabasa na dapat niyang basahin isang Diyos. Hindi niya rin nabasa na isang Diyos. So, doon siya natalo para sa akin. And I agree ako sa moderator na ang panalo nga dito is si Brother Eli. So, mga ka-U3, maraming salamat po sa panonood. And if you like our videos, we were able to reach 1.1, 1.2 million views in 28 days. Pero ang mga subscribers po natin, ilang libo lang po. So, sana po ay mag-subscribe kayo. Share niyo yung video na ito sa mga kakilala niyong mga naniniwala sa oneness na concept. And if you like this video, baka gusto niyo rin tong video na ito at ang video na ito. I'll see you guys next time. Maraming salamat po ulit. Peace. Bye-bye.